So mga kababayan, mainit na naman itong si Zaldico ay meron nga siyang pa-series. Ulitin ko, 4 yung naging kaso ko kasi ang mga proxy cases ng Marcos administration dito sa California. So lahat yung defamatory. Sa lahat ng mga kakapansin lang ng alindog ko, parang gusto ko muna tanggalin yung sombrero. So nakakakilala po sa akin na nagmumura sa akin before, nagagalit kayo dahil sinasabi niya fake news ako. So ngayong araw pa may papakita tayong video. Dahil sa pakikipaglaban ni Maharlika na maraming mga nagmahal sa akin na tigilan mo na yan, Maharlika, kasi yung kalaban mo, mga demonyo, wala kang pera, hawak nila yung trillion budget ng gobyerno, ano naman ang panlaban mo. So yung mga ganon, pero hindi ako sumuko dahil sabi ko sa bandang huli ay mananaig ang katotohanan. So dito sa ano ni Zaldico, ay talagang binanggit niya si Lisa Tanas, si Martin Araneta, yung kapatid. Yan ang isa sa mga unang pasabog ko tungkol sa sibuyas smuggling. Kung naalala ninyo, si Clarita Carlos, kasama dito, ito si Clarita Carlos ay tinalagang National Security Advisor. National Security Advisor, di ba? Ngayon, mga kababayan, sa kanya nagsimula lahat yun eh. Not really sa kanyang nagsimula lahat. May intelligence report si Clarita Carlos nung panahong yun, 2023, na nakalagay doon sa kanyang intelligence report na ang may pasimuno ng sibuyas smuggling, rice smuggling ay si Lisa Araneta Marcos at si Michael Ma at si Martin Araneta at marami pang iba. So subukan kong isa-isa na actually binalikan ko yung mga vlog ko and video ko bago tayo kaya medyo natagalan. Ang dami sabi ko, oh my God, talagang lahat naging makatotohanan. Okay? Kaya tinanggal si Clarita Carlos na mataas pa respeto ko yan nung unang panahon kasi nga nakalagay sa kanyang, unahin ko muna yung kay, para tayo maguluhan, play muna natin si Zaldico para kung saan tayo nanggagaling. Kasi itong vlog natin, it's confirmation sa ano ni Zaldico. Si dating Speaker Martin Romualdez. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romualdez, kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker, naibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng 5 kumpanya para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado. At iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kung matatanda ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Sonsing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Okay, hanggang doon lang muna. So narinig niyo sabi ni Zaldico, confirmation yon. Balikan natin yung sinasabi niyang hearing. Yung hearing na yon, yung mga nakaka-follow sa akin, di ba binanggit niya si Martin Araneta. Yung hearing na yon, mga kababayan, ito yon. Ito yung sinasabi ni Zaldico. Would like to request the Committee on Ways and Means to issue subpoenas for the following brokers, importers, facilitators, allegedly involved in large-scale agricultural smuggling in local ports and around the Philippines. Namely, Michael Ma. Okay, marami yan sila. Alright? Si Michael Ma lang muna. Okay? Kasi alam nyo, halos na-master ko na nga itong vlog na ito. So si Michael Ma, eto yan siya. Kasabwat ni Lisa Tanas.
Chun, 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 chun. Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Putang ina, di ba? Ulit natin. Ulit natin si Jong Jong Jong. Chun, 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 chun. Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Okay. Ngayon, sinusubukan kong ibigay sa inyo yung chronological order. So, di ba, sabi ni Zaldico, di ba, 2022 nila imbestigahan, pero ang hearing actually naganap January 2023 na. Di ba, sabi ni Zaldico, hindi natuloy yung hearing tungkol dyan sa smuggling yan dahil nga ay tumawag kay Romualdez itong mga jutang ginimas na mga bangag. Si Sandro, si Bangag, si Lisatas, lahat yan sila. Kaya hindi natuloy ang hearing. At prior to that, eto yan, no? Yan yung legislative agenda na tinatawag. January 27 yan, Zubiri, Tambalusos at Bangag. Yan yung sila nag-meeting after nung hearing na pinakita natin kanina na pinapatawag si Michael Ma. Ayan, kasama nila yan noon sa kanilang mga trips. Ayan, nakita niyan, kasama ni Lisa Tanas. Nung binuking ko, hindi na sila masyado nagpapakita sa public. Bakit kailangan ko kayong ibalik sa chronological order? Sometime in December, first week ng January, January 15 to be exact, binlag ko at hindi ko pa nga naawa pa nga ako kay Clarita Carlos. Kasi nga, bilang National Security Advisor, si Clarita Carlos ay tinanggal ng ganun-ganun na lang. So, ang sabi dito ni Clarita Carlos, konektado kasi to sa sibuyas smuggling. Ang sabi ni Clarita Carlos, ito yung hindi siya mabigyan-bigyan ng appointment kay Marcos Jr. Nung time na yon kasi gusto nga niyang makipag-usap. Itong sulat na to, sulat ni Clarita Carlos, NSC, National Security Council Advisor. Sinulatan niya si First Ladies nung panahong yon, January 2023, kasi nga nakita ni Clarita Carlos based dun sa kanyang intelligence report na nakalagay ang pangalan ni Martin Araneta. Isa sa mga line ng sulat niya, I have no singular wish in the sunset of my years except to help build a better Philippines. I hope the President will allow me to do so as NSA. Ito yung pinakabongga, yung pinakadulo ng sulat niya. My report is confidential and I need to be honest. And it did not leak to anyone. And it is up to you and President whether to do the right or not. The food security is one of my focuses and we need to be transparent so we can have policies against hoarders, whoever they are. So sinasabi ni Clarita dito na ang report niya ay confidential at kailangan daw niya maging honest at hindi pa naman ito, hindi pa niya ito nalilik. So nasa inyong mga kamay, Bangag, Zatanas, 'di ba? Kung gagawin niyo yung tama o hindi. The food security daw yung kanyang isa sa mga focus niya. Thank you very much for reading my sentiments in the foregoing. Thank you also for the generous allowance you gave me yesterday. Ito, dito nagsimula, okay? Yung sulat ni Clarita. Thank you also for the generous allowance you gave me yesterday. Balikan natin ngayon ang January 15 na vlog ni Maharlika. Ayan po yung date. Nakita nyo sa baba, di ba? 29,000 lang pala to. 29,458 views. Stream live on January 15, 2023. Nakita nyo dyan sa baba. At pakinggan nyo muna yung pinagsasabi ko dito, okay? Magsimula tayo sa 8:35 ko na sinabi ko. Ng dalawang bansa, kundi paano yung pakinabang ng both bansa in terms of national security, hindi lang po bakbakan yan. Kasama ang food security dyan. National food security. Doon ako tutungo sa issue na yon. Kasi kung natatandaan ninyo, kinuha ni Prof. Clarita Carlos si Manny Piñol, okay? Tignan na natin yung article mga palangga. Okay. At kung bakit, ano talaga ang totoo, kung bakit tinanggal. Okay. That's the right word, I think. Okay, balikan natin. I-counter yung mga smugglers, paano i-counter yung mga pag-i-import. During nung nasa DA siya, okay naman yung performance niya. Pero bakit kinuha siya ni Clarita Carlos? Para mabigyan siya ng tamang direksyon since itong si Piñol ay may experience kung paano pangalagaan yung farmers, paano i-counter yung mga smugglers, paano i-counter yung mga pag-i-import na hindi naman dapat, 'di ba?
Kaya po yung nag-ugat dito. Okay, forward na natin. So pinapakita ko diyan kung gaano kahalaga yung katungkulan diyan nung panahon na yan ni Clarita Carlos bilang National Security Advisor. Hindi lang kasi para protektahan sa mga giyera ang ating bayan, kundi protektahan din ang seguridad ng food, okay, which is food security kasama sa kanilang trabaho. So mag-forward na tayo sa 144038. Dahilan, isa sa mga dahilan. Kumbaga parang buminggo na lang si Clarita Carlos. January 15, Alright? I'm sorry, madam. yung vlog. I don't know, I hope you can speak up. Sana at your age po, huwag kayong matakot na magsalita ng katotohanan. Kasi this is the high time para malaman ng taong bayan kung sino ang mga sindikato sa loob ng Malacanang. If you want to babangon, to have a better Philippines, and all of you guys na mga tinanggal because you are associated with this, associated with whoever, January, you have to speak up. You have to have balls, Yeah. all of you. Kung talagang para kayo sa bayan, huwag kayong matakot na magsalita kasi mawawalan kayo ng trabaho. In the first place, mga educated kayo. Matagal na kayo sa buhay niyo dyan na may trabaho kayo. Okay, taga, forward muna natin yung mga rant ni Maharlika. Isa sa Intel report o Intel Yan memo Ayan na. ni Prof. Clarita Carlos yung tungkol sa usaping sibuyas. Okay. Kasi ang sibuyas, ang pagtaas ng mga basic commodities, bigas, asukal kasama po yan sa Intel niya report ni Clarita Carlos, base dun sa tao mismo ni BBM dyan sa Office of the President, staff niya, na nagkwento sa akin. Dahil, kasi nababasa niyo naman yung report. I don't think na nababasa na ni Presidente. Nilagay niya doon, okay, Presidente, bangag. sa kanyang report, I hope ilabas nyo, hinahamon ko kayo, kung sino-sino ang mga sangkot dito sa issue ng sibuyas at saka sa asukal. Ayan na. Wala na ako doon sa hindi siya qualified tungkol sa mga cybersecurity arms, di ba? Sinasabi ko dyan, kasi di ba tinanggal siya? Sabi ko, wala na ako doon, wala na akong pakialam kung tatanggalin siya, pero ang gusto ko lang dapat panagutin yung sangkot na si Martin Araneta based doon sa Intel report. Pakinggan natin si Palangga. Ako naman, naniniwala ako doon na hindi siya ang eksperto para doon. Pero bakit tatanggalin ang isang security advisor noong nagbigay siya sa inyo, Mr. President? I doubt it kung nabasa ninyo. Baka hindi na nakarating sa inyo. I don't know kung sino ang nagbasa. Nakalagay doon na ang involved sa smuggling ng sibuyas at kung sino yung mga player ay malalapit sa inyo. Ito ba ay mga pinsan, bayaw, bilas? Di ba Sila ba ay mga kaibigan ninyo? Yun lang nakalagay doon sa report na yun. And I challenge you, National Security Advisor Anyo, sir, if you love this Philippines, this country, pakituloy niyo po yan, yung investigasyon na yan, at ilabas niyo ang ombudsman. Yung nilagay ni Carlos dyan na mga taong involved. Dalawa ang papangalanan ko ngayon. Initial, MA tsaka MR. Naghula-hula pa kayo dyan, di ba, Palangga? Naghula-hula pa kayo dyan, di ba? Panagbalitan niyo pa si, si Marojas. Di ba? So, hindi ko pa pinangalanan nung time na yan. Yan yung mga simulang mainit talaga ang natin dyan, mga expose. Tignan natin. Hindi si Rojas, okay? Ayan. Kasi may mga nagsasabi, MA at saka MR. Yan ang report sa akin, galing dyan sa loob ninyo, Mr. President. Did you really read the report of Clarita Carlos? Yun yung, wala akong pakialam kung tanggalin nyo siya dahil siya ay hindi nyo siya trip. Pero kung tatanggalin nyo yung tao, dahil sa kanyang intelligence report, dahil sa sibuyas, sa asukal, then walang babangon. Ibig sabihin, itong administrasyon na ito ay patuloy na poprotekta sa mga taong mamalapit sa kanya. So ibig sabihin, kung patuloy yung ginagawa yan, nagsasayang lang kami na 31 million na akala namin babangon ang Pilipinas kung may ni-report dyan sa intelligence report, memo, na ito si ganito, si MAMR, chuchung ganyan, ay sangkot dito sa sibuyas na ito. Bakit ito pa? Naalala ninyo, sana ako nagkamali sa balita ko dito sa inyo pa lang. Kaya nung nasa New York ako, galit na galit ako. Even nag-enjoy ako. Nagagalit ako sa pangyayari dahil
Nagsalita yung Department of Agriculture in terms of that sibuyas issue. Okay, tama na muna yung Maharlika. Okay? Okay, January 15, 2023 yan. Sinabi ko MAMR. Okay, balikan natin. Ang January 23, dito ko na pinangalanan to, mga kababayan. Tapos mamaya pakita natin yung California documents na kung saan kasama din yan. Share natin yung screen natin. Clarita Carlos Sibuyas, FL Sangkot, January. Ito. This one is January 25. Atsura ko naman dyan. Ako, nakita nyo? Okay. Nakita nyo po ba, mga kababayan? Nakita nyo diba comment? January 25, you can screenshot that, you can do whatever you want. Pero alam nyo, magmamarathon tayo, ipi-play ulit natin yan. So, 111,982 views. January 25, 2023, itong vlog na ito. Nung January 23, by the way, tignan nyo yung title FL Sangkot na naman. Martin Araneta, Michael Ma, panibagong ebidensya. See that? Play natin ang sinabi ni Palangga. Na hearing sa Congress, okay, sa Committee on Ways and Means. Okay, pinamunuan ito. Nag-sponsor dito ay si Honoracio Swansing, okay, District Representative from Sultan Kudarat. Alright, so yun mga Palangga. Ngayon, ang nangyari dito, bago ko sabihin yung mga pangalan na binulgar niya o pinapatawag niya actually sa Congress na may kinalaman sa smuggling, may kinalaman ayan sa sibuyas, sa tobacco, rice, sugar at iba pa na mga pinakapangunahing ginagamit ng sangkatauhan. So kung natatandaan ninyo nang kayo ay nung nakaraang linggo yata, nung sinabi ko sa inyo na involved, okay, ang malapit kay Pangulong Marcos, okay, kay first gentleman actually, 'di ba? Kasi ang pangulo natin is si Mrs. Araneta. Si Mrs. President. Okay, wala na po tayong paligoy-ligoy pa. Babalikan ko rin yung sinabi ko sa inyong intelligence report ni former NSA advisor Prof. Clarita Carlos na isinabit niya kay Pangulong Marcos. Sinabi ko naman sa inyo yon na isinabit niya na inilagay niya ang mga pangalan ng involved ng smuggling, involved ng hoarding, involved ng mga tao kung saan na pinahihirapan, not only yung magsasaka natin, kundi pati tax duties, kapag nag-import ka, 'di ba, ng mga pinag-import ka ng produkto mula sa ibang bansa, syempre pagpasok niyan, magbabayad ka ng tax, 'di ba? Kung magkano yung ipinasok mong produkto. Banggitin mo na name. So yun yung intelligence report ni Clarita Carlos na nang pinangalanan niya, actually yung nakarating sa atin na report, na nagdalawang isip pa si Prof. Clarita Carlos na ilagay yung pangalan ng mga taong involved. And this time, I will tell kung sino ang pangalan. Hindi na tayo magko-code name. Kasi sa usapang pagbabango ng Pilipinas, hindi na tayo dapat natatakot. That's why I am challenging these people in Congress and also in the Senate na itayanin nyo ang buhay ninyo sa katotohanan. Correct. Para sa pagbabago, kaalwanan ng Pilipinas. Totoo ang lahat. Ngayon, mga kaibigan, ang pangalan, okay, ready na ba mga hitad? Ang pangalan na nakalagay doon at ang mga binubulong, okay, ng mga taong nakasaksi ng mga eksenang ito na pinag-uusapan natin ay ang kapatid ni Mrs. President. Walang iba kung hindi si Martin Araneta. Teka nyo. Yun yung nakalagay sa Intel report. And I challenge all of you guys, yung mga nagsasabing fake news dito o nagsasabing gumagawa tayo ng kwento. Ayan, pinangalanan ko na. Martin Araneta, kapatid ni Mrs. President, or you called her First Lady. Kukunik natin yung dots. And I think that's about it.